isang maikling tanong lang ho. Yung sinasabi ni dating Secretary Harry Roque na siya ay nag-apila lang on behalf of a service provider for Lucky Star. Ano ba talaga yung totoo doon? Siya ba'y abogado, hindi abogado? Kasi nalito ko kahapon sa Senate hearing. Alam mo, Ma'am Manu, yung kwento ko naman hindi magbabago. Dahil Mhm. sa ako mismo ang saksi sa lahat ng naganap, kasama ang head ng Overseas Gaming Licensing Department ng PAGCOR, Attorney Jessa Fernandez. So, dalawa kaming ikinikwento lamang ang lahat ng tunay na naganap. Si Secretary Roque ay hiningi ng appointment sa aking tanggapan. Okay. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita siya noong ika-26 ng Hulyo 2023. At nang siya ay nagpunta sa aking tanggapan, kasama niya ang isang babaeng nagngangalang Cassandra Lee Ong. Kasi. Mhm. Kasi, dinulog nila ang problema ni Kasi at ang problemang iyon ay ang hindi pagbabayad ng buwis sa PAGCOR ng kanilang authorized representative. Siya ay nagngangalang Mr. Dennis Conana. Okay. Okay? So, tumanggap si Ma'am Kasi, si Binibining Kasi, o ng sulat mula sa OGLD, Department ng PAGCOR, na nagsasabing kung hindi nila itatama yung arrears nila, ay una, ang lisensya nila ay makakansila, at pangalawa, wala na silang karapatang mabigyan pa ng lisensya ng Mhm. PAGCOR. Okay. So, sabi ni Cassandra noon, Chairman, uh, habang tayo nagpupulong, meron nang nagbabayad Mhm. ng partial payment. At Okay. ang hinihiling namin ngayon, yung balance sana is pay overtime. Okay. Mhm. Sabi ko sa kanya, alam mo, Patak-patak. Mhm. patak-patak. Kumbaga sa SM, forgives. Di ba? Ganon. So sabi ko, Ma'am, kung ikaw ay naghahangad na mag-reapply dahil probationary status ang iyong lisensya, siguraduhin mong mabayaran ang kabuuan ng pagkakautang ninyo sa PAGCOR nang kayo ay mag-qualify as an applicant. Pag Correct. hindi mo nabayaran yan during the time that you're reapplying, wala nang pag-asang ikaw ay mabibigyan pa ng lisensya. Mhm. So, nabayaran po niya Mhm. yung halos $500,000 overtime. Okay? Ngayon, si Secretary Roque ay hindi ako pinilit, hindi naman niya ako sinabihan, oy, Chairman, bigyan mo naman ng ano. Hindi. Siya'y nakiusap. Ngayon, hindi ko naman kilala si Cassandra Leong. Mhm. Lumalabas ngayon siya'y isang material person sa Mhm. investigasyon ng Senado. Di ba? Lucky Star. Sa Lucky South Lucky. 99. Lucky South. Lucky South 99. So, ang sabi naman ni Secretary Roque, sinamahan lang niya si Cassie dahil si Mhm. Cassie ay kliyente niya at gusto niyang tulungan. So, whether he is a personal lawyer, whether he is a lawyer of Lucky South 99, and a lawyer of the company that he was saying that kasi owned, yung Whirlwind, hindi ko na po alam ang katotohanan. Nadinig naman natin siya. Nung nag-submit po si Lucky South 99 ng reapplication ng kanilang lisensya, okay, or yung renewal ng kanyang license, doon po sa attachment, nakalagay yung pangalan Secretary. Legal, may box, legal, nakalagay Harry Roque. Pero ginagalang ko si Secretary Roque, sabi niya kahapon, wala daw authority sa kanya. Siya, paniwalaan natin. Pero yung kalakip ng renewal application ng Lucky South ay yung organizational chart. Correct. Mhm. At doon nakalagay yung pangalan niya. Ngayon, kung hindi niya pinahintulutan yung paglalagay ng kanyang pangalan doon, siguro hindi na ako dapat ang sumagot doon. Alright. At ako naman, maniniwala sa kanya. Yun ang sabi niya. Diba? Oo. Oo. Pero Yun hindi lang. na kinorek yun nung sinumite.
Yung org chart. Wala pong connection. At ang totoo, Ma'am Malu, we did not approve the renewal. Okay, okay. Not because of this PORAC thing, but because of internal findings by our security department. Related to? Meron pong nakita kaming parang mga gadgets na dapat ay wala ron. Nakita rin namin na ang kanilang mga direktor ay parang mga dami lamang. So, hindi na po namin renew. Kaya maliwanag po yun. Lucky South 99 does not have a valid PAGCOR license. Okay. At si Miss Cassie ay nasa Singapore na raw. Ay. Yun po ang sabi nung mga kapulisan kahapon. Siya daw ay may impormasyon ng law enforcement agencies natin na siya ay nasa Singapore.